Kung nakikita ninyo ay 5 sila. And ito yung isang klase na Criollo. Then yung isa naman ay BR25. Ito ay UF18. Good morning mga friends, I'm back. Nandito naman tayo para ituloy yung naunang episode natin ng cacao grafting. So marami kasi ang mga nagtatanong na kung pwede ba baga ang multiple grafting or double grafting sa isang puno. Posible po yon sa paggamit ng mga different ages ng rootstock. Kung overgrown, pwede na siyang multiple grafting. Pwedeng isang patch, isang side grafting, and double grafting sa top cut. Ayun po, at saka ipapakita ko rin sa inyo yung result ng mga naunang episode ko na grafting. So almost a month na, para makita natin yung magandang resulta ng pinakita ko sa inyong nauna. Yan, so ito naman yung mga gagamitin natin uli. Yan, budding knife and my pruning shears na pangkat sa mga matatabang rootstock. Then plastic ng yelo, o yung supot ng yelo tawagin natin, sliced na plastic ng yelo. Then pang takip natin o pang taklob, mga sayons na ready na para sa grafting, and yung mataba na bud stick para sa pads budding na gagawin natin. Okay.
timpla pareho para maiwasan ang pagpasok ng tubig. Saka ito, isa pa. Side grafting and patch budding. Okay, ang susunod naman natin ay yung double grafting. Kung masyadong mataba ito, mahirap siyang iharap ng kamats na sayon. Ito yung buong overgrown uli nating seedling. So yun ang gagawin natin. Kakat natin yung upper part. Masyado siyang mataba para dito, hindi match. Gagawin ay slice mo yung isang tabi. Yan, slice mo rin itong isang tabi. Itong taman lang. Base na tayo na nipis at medyo mahaba. Okay, saksak natin ganyan, lalagay tapos siya uli. Ganun din. Wrapper, plastic, pagsabayin mo na. Yan. Siguraduhin lang na mahigpit. Babalik ito dito. Babalik para matakpan yung dulo. Saka mo siya okay, so yan. Then, takpan uli or takloban uli ng plastic. Yan. So, meron na tayong double flap grafting. Okay, so ganito sila dati, naibalot, mga bago pa lang. So pagkatapos ng mga 15 days, eto na sila. Yan, may mga growth na or shoots ng buhay. Yung mga single. So ito, bago pa lang nagde-develop yung bud, so kinakailangan ibalik yung plastic para maiwasan yung pagkatuyo. Kaya ganyan. Thank you.
Ang susunod na episode ko ay yung processing or primary processing na. So ito na yung result ng mga pinakita kong grafting last episode. Ito na sila. So after 15 days aalisin na yung plastic. Nakita natin ang mga shoots na. Ito yung kanyang graft. Then yung isa, ayan. So nabuhay na yung mga dugtong. Then isang halimbawa ng double grafting. Ayan, may shoots na rin itong isa. So ayan sila, double. Ito pa yung isa. Ayan. So next step sa kanila, tatanggalin na yung itong pinakabalot ng sayon para makalabas naman yung mga green shoots na pwedeng ma-develop. So ito naman yung established na, 2 months old, ay hindi pa siya ready for field planting kasi nga may mga flash pa siya, bago pa lang talbos. So medyo sensitive pa sila para sa transport. Then ito na yung fully developed seed, grafted, mature na lahat ng mga dahon. Natanggal na rin yung close up natin ang kanyang katawan. Ayan. So ito yung pinagdugtungan. Then ibang sample naman ng patch budded. Ayan. Kung nakikita ninyo, ito na yung pagkakapatch niya. Ayan. Mas iklaro natin sa maliwanag. Ayan. So, ito. Nakadikit lang. Rectangular type. Sa isang side. Ito siya. Ayan. Pagka nag-mature na rin itong mga talbos o tinatawag nating flash at nagkaganito na, pwede na silang i-field planting. So yun. So pinapakita ko sa inyo ay itong ginawa kong multiple grafting sa isang puno. Yan, pwede siyang gawing kahit 5 variety ng kakao. So ginawa ko ito kasi hindi na maganda yung bunga ng puno na ito. So gusto ko siyang gawing 5 klase, iba-ibang varieties ng kakao. Ayan. Kung nakikita ninyo ay 5 sila. And ito yung isang klase na Criollo. Then yung isa naman ay BR25. Ito ay UF